Sa isang bansang puno ng ingay ng politika at kontrobersya, sino ang nagsasabi ng totoo? Sino ang nasa panig ng bayan? Welcome to Bayang Pinas, ang news channel na hindi takot maglatag ng katotohanan. Dito, pinag-uusapan natin ang mga isyong may kinalaman sa kinabukasan mo, politika, pamahalaan at ang tunay na kalagayan ng ating bansa. Hindi kami bayad, hindi kami bulag. Sa Bayang Pinas, ang boses ng mamamayan ang tunay na headline. Kaya kung sawang-sawa ka na sa mga baluktot na impormasyon at scripted na kwento, dito ka na. Dito sa Bayang Pinas, tayo ang bantay at boses ng bayan. Kung gusto mong manatiling mulat at informed, don't forget to like, share, and most importantly, subscribe dahil sa panahon ngayon, ang kaalaman ay kapangyarihan. Ito ang Bayang Pinas, balitang totoo, pusong makabayan para sa sambayanang Pilipino. Tara na't alamin ang tunay na balita. Huwag kayong maniwala dyan sa mga hindot na mga pink na nagsasabing huwag tayo manawagan ng anti-Marcos o Marcos resign kasi papalit si Sara Duterte. Gago! Hindi ganyan ang mga Duterte. Hindi mga oportunista mga Duterte. Sigurado ko pag bumaba si Marcos, sasamang bababa si VP Sara Duterte. At alam nyo kung bakit? Ganyan po may delikadesa. At hahayaan niya ang taong bayan na magdesisyon kung sino ang dapat mamuno sa bayan na ito. Yan ang aking pinaniniwalaan. Ganyan po ang mga Duterte. Kaya sana mga kababayan, magsama-sama ho tayo kung ano mang kulay. Huwag lang natin isama yung mga punyetang pink na yan. Yan ang pinaka-plastic na kulay sa mundo na ito. Yan pong mga liberal na yan. Yan po ang pinakasalot sa bayan natin. Kasama ho yung mga teroristang NPA na yan. Again, kung gusto ninyo ng tunay na pagbabago, kailangan, sabi nga ni Chavit Singson, lahat ho ay mag-resign. Lahat, all, everyone. Pag sinabi mong all, ibig bang sabihin lahat? O may exempted? Lahat daw dapat mag-resign. Di ba? Ako, ladies and gentlemen, alam nyo naman po ako solid na Duterte supporter. Solid po ako. Ang kahit hukayin mong sabi nga ni Robin, hanggang hukayin mo yung buto ko, solid Duterte. Si Robin ba nagsabi noon o si Bato? Nakalimutan ko na. Ganon din po ako mga kababayan. Kaya lang sa pagkakataon na ito, alam ko ang mga Duterte hindi mga oportunista yung mga yan. Ay hahayaan nila ang taong bayan na mamili. Kung ako naman, ang tatanungin mo, syempre siya pa rin, si VP Sara pa rin ang gusto nating mamuno sa ating bayan. Pero hahayaan niya ang taong bayan. Kaya nga sana tayo mga kababayan natin, makinig po tayo dito sa emergency broadcast ni Chavit Singson. O pakinggan po natin Sa susunod na parang po ako ilalabas. Flood control. Unahin natin sa Region 1, Ilocos Norte. Dahil si Presidente nagsabi, may katiwala ang flood control. Ang flood control sa Ilocos Norte panahon na ni President BBM 10 billion at ito kaya pinag-uusapan mga flood control. Sino ngayon ang binibintangan? Diskaya ang gumawa. Ang mga kontraktor nila sa Ilocos Norte, Diskaya rin eh. Naku po, bu! Mga kontraktor din sa Ilocos. Sino ba congressman dyan? Tapos, sasabihin ninyo, tapos na ang problema dahil bumaba na si Romualdez? Gago! Alam natin, ladies and gentlemen, tama po yung sinabi ni Pulong. Ang nagko-control po ng kamera ay walang iba kung hindi si
Sandro Marcos. Tuloy. Paano tayo maniniwala ngayon sa mga pinagsasabi nilang mga iniimbestiga? Mga kontraktor nila, maraming kumpanya. Sa Ilocos Norte lang, St. Matthew General Contractor and Development Corporation, 962 million plus, almost a billion. St. Gerard Construction General Contractor and Development Corporation, 608 billion. Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation, St. Timothy Construction Corporation. Grabe, ayan na. Apat ito sa Ilocos Norte. Nako po! Ano nila hindi alam ito? Probinsya niya ito. Oh, nako po. Ano tayo maniniwala ngayon sa kay Presidente? Oh, di ba? Napakasinungaling. Dapat yung mga inapoy niya na Independent Commission on Infrastructure, mabubuting tao po yun. Wala. Oy. Yung pinsan ko yung isa, si Dave Simpson, matino po yun. Kaya nakikiwas, at saka yung maiba siguro matino rin lahat. Para lang i-guide sila. Unahin niyo po ang Ilocos Norte muna. Huwag na tayo lumayo. Dahil yung map, as far as flood control is concerned, at buong Pilipinas, sino naka-corner? Yung mga diskaya. Naku po, patay tayo dyan. Sila ang contractor nila eh. Naku po, patay tayo dyan. Ba't pa imbestigan nila muna yun? Nandun na lahat na kalunguhan. Yun. So kung antayin natin ang Senado, mag-ano pa yan eh. Tatagal pa. Diretso na lang to. At ang suggestion ko lang, huwag na natin pahirapan ang taong bayan. Yung rally, baka may manggulo pa. Ang pakiusap ko lang, it will be a peaceful revolution about corruption. Ang mga kabataan at mga estudyante ang maglilid ang revolusyon na ito. This is not for ourselves, this is for the future of our children. Mga kabataan, pabayaan natin sila. Sila mag-lead itong revolusyon para matanggal ang graft and corruption. Alam mo, maganda itong panawagan ni Chavit. Maganda ho ito. Sa mga natin, mga pinuno natin, panawagan niya na mag-resign na lang kayo. Huwag natin hayaan mangyari yung nangyari sa Nepal at saka sa Indonesia. Ako rin, hindi ako pabor doon eh. Sabi ko nga sa mga ilang tao nagtatanong sa akin kung ini-encourage ko ba yun. Sabi ko ayoko nung ganun. Bakit? May mga inosenteng madadamay. May mga negosyanteng matatamaan. Lahat to tatamaan ho niyan. Pag tinamaan ng negosyante, tatamaan ho ang empleyado. Lahat ho yan sa pool. Ayoko ng ganon. Yung panawagan ng mga ulul na purging, hindi ako sang-ayon doon. Hindi ako sang-ayon doon. Ayoko ng violence. Kaya nga sana, nananawagan no si Chavit, ako din nananawagan din na mag-resign na lang kayo. Kesa sa maggagulo pa ito mga ito. Hindi natin mapipigilan kung sino nagko-control. Di nga namin alam kung sinong organizer dyan eh. Diyan sa 21, kasi kanya-kanyang claim na eh. Diyan sa Luneta. Kaya sana, bago ho magkaroon ng hindi maganda, bago ho magkalusuban, mag-resign na lang kayo. Yun ang sinasabi ni Chavit dito. Ang suggestion ko lang, ewan ko kung papayag sila, huwag na tayo magpunta sa kalye, baka guluhin pa nila. Yan. Maganda yan. As high school and colleges, pero yung mga nasa kindergarten, yung mga elementary, tuloy ang pag-aaral. Hinto muna sila hanggang di bumababa lahat ng mga korap. Yan. Grabe. Pinahihinto lahat. Lahat ng mga estudyante. Makinig daw kayo. Iyan yung panawagan. Ito yung power ninyo.
huminto, huwag kayong pumasok sa inyong mga paaralan hanggang hindi bumababa ang lahat ng opisyal na nasa gobyerno. Ngayon, kung ayaw nila mag-resign, sila nagpapahirap sa mga estudyante. Kaya nakikiusap ako sa mga kabataan, mga student leaders, tumayo kayo dahil karapatan nyo to, dahil kinabukasan nyo to. Hindi po para sa amin, tumutulong lang po kami rito sa inyo. Ang mga opisyal naman, mga military and police, generals, mga officials, Ayan na. pabayaan nyo po yung mga anak nyo sumama sa protesta ng korupsyon. Nako. Huwag nyo silang pigilin. Nako. Para walang gulo. So yun po ang aking suggestion sa mga kabataan. Huwag na lang silang pumasok muna, magbakasyon muna sila. Kung hindi alis, anuhin natin yung... Ay, naka. Mayroon ko ba kung bakit may commercial ito? Laging may commercial. Hindi natanggal. Ano ba yan? Ano yan? Ayoko ng commercial hindi yan. Tuloy. Yan tuloy. So, yun lang po pakiusap ko. Pabayaan natin ang mga kabataan, mga student leaders, sila mag-lead itong revolusyon ng korupsyon. Wag na suggestion ko lang, pwede rin kayong pumunta sa mga rally pero baka may manggulo, baka mapama kayo. Ang suggestion ko, walang gulo. Wag na lang kayong pumasok. But tumayo kayo, karapatan nyo, protesta. Yan. Dahil sa ang gobyerno natin, wala nang mangyayari. Dahil walang isang salita ang presidente. Yon! Walang isang salita yan. At tayo maniniwala. Siya nagsabi, nakakaya kayo. Dapat nakakaya tayo Kasama yung sila Diskaya, sila ang kontraktor niya So ang pakiusap ko po ang mga student leaders, mga kabataan, to lead this peaceful revolution for corruption. Peaceful revolution, ha? Dahil ano nyo ang wala na tayong pag-asa sa buhay. This is your future. This is your future. Yung mga kabataan, hindi po sa amin. Tumutulong lang po kami pagpaliwanag dahil mukhang naliligaw tayo Investigasyon sa Senado, walang nangyayari. Paikot-ikot lang tayo. Yun lang po. Maraming salamat and I'd like to entertain any question. Yan na. Oh. Question na. Ayun po. Hello. Very quickly, Governor Manong. We pump in OFWs are 10 million outside of this country. And then they pump in 33 billion US dollars in this country. Gagalit na sila at talagang gusto na nilang magwala din kasi they work their butt out to provide for their families. Ang tanong, if they stop remittances, ano mangyayari dito sa Pilipinas? 33 billion US dollars ang pinapump in nila every year. It could be more. Pwede rin yun, pero hindi na dapat yun para hindi mahirapan yung mga kamag-anak nila rin. Yan pinakamagandang naisip ko, yung wag na lang pumasok. Kung gusto nila ituloy ang mga estudyante, dapat mag-resign lahat ng korap. At lahat ng mga politician, wag tayong makialam, pabayaan natin ang kabataan magprotesta. Because this is for your future, mga kabataan. Oo. Hindi tayo. Sila na masisira kung di pa tayo tuturo at kikilos. Pwede rin yung suggestion nyo, pero
wag na dahil mahirapan ng mga kamag-anak nila. Okay. Sir, good afternoon. Sheena Torna from SMNI News dito po, sir. Sir, your reaction lang kasi this week nag-resign si House Speaker Romualdez at sa gitna nga ng kontrobersyal na maanumalyang flood control project. And ngayon sinasabi ng mga kongresista, especially Sandro Marcos, na pinapauwi na nga itong si Representative Zaldico dahil nga sinasabi na siya ang nasa likod ng mga katiwalian dito sa flood control. Sir, sa tingin nyo, damage control lang itong ginagawa nila para hindi lumala yung galit ng taong bayan? Ang pinalit, mabuting tao yan, si Buji. Ang paganda lang nila yan. Yun lang. Pero kung tutusin mo, same dog, different color. Yun! Ano siya, susunod din. 10 beses mo palitan ang speaker, ganun pa rin. Palitan natin lahat ng korap na opisyal. Yun! Follow up lang, sir. So, ibig sabihin, useless yung ginagawang pagdinig, especially po sa Kamara. Useless. Wag na tayo Ang tawag dyan, useless piece of shit. tuluhan. Paikot-ikot lang po tayo. Tracy Caberbo sa Daily Chronicle. Pati lang daw muna po ni Edis Moynihan. Anyway, pagbate? ganito, kasi kausap ko si Mayor Magalong kaninang maga. And his comment was like, sa House at saka sa Senado, you can divide the members. Yung isa, pro Duterte, yung kabila, pro Marcos. Ang makakalungkot lang daw po, ang sabi niya, walang para sa bayan. Para si Duterte, para kay Marcos, walang para sa bayan. Ano reaction niyo po sa comment ni Mayor Magalong na gano'n? Baka sabihin niyo iba dyan. Sandali baka sabihin niyo iba, binubulungan ng sagot si Manong Chabit. Hindi po Kasi siyempre pag medyo matanda na po si Manong Chabit pag matanda ka na, medyo siyempre yung pandinig mo mahina na. Balita ko maraming tao dyan, kaya hindi niya marinig yung question ng masyado. Kaya ina-explain sa kanya, hindi dahil binubulungan o tinuturuan, ha? Well, this is the time to cross party line. Yan. Sama-sama muna tayo lahat. Oo. Muna natin mga korap. Yan. Gusto ko yan. Kasi yung mga ibang nagpuprotesta dyan, may ambisyon din Ayun! Kaya natin ang mga kabat. Sino yan? Yung mga putang inang politiko. Ano yon? Yung mga makatae-black. Muna. That's true. Divided dyan dahil may kanya-kanyang grupo. Hi, Madam Chavit. Good afternoon po. Ang question ko po, I'm Janice Navidov po from Bulgar. Ang question ko po, yung sinabi niyo earlier na walang isang salita ang ating Pangulo. Pwede po bang malaman kung saan po saan po yung pinaghuhugutan niyo ng statement po niyo na yan? Sample? Saan po nanggagaling yung statement niyo na walang isang salita ang ating Pangulo? Ayaw ko impeachment, sabi niya. Pumirma yung anak niya una ng impeachment. Magdalian niyo yung impeachment. Presidente siya, dapat sinusunod ng mga congressman. Puro tao nila majority. Ganun ba isang salita? Nakakaya kayo. Sila lang may diferensya sa probinsya niya Sinong kausap yung mga contractor doon? Sino mga official doon? Ang mayor dati doon, si Mayor Michael Kion. Tinanggal nila. Nung una, pinalabanan nila, mabuti na dalo. Pinalabanan ulit nila ng kontraktor. Ngayon, yung nakaupong mayor ngayon sa Lawag.
Sila ang kontraktor. May picture sila, tinataas pa ni BBM sa si Sandro yung kontraktor nila. Ay, grabe talaga nga naman. Ito, galing sa Rappler to. Galing sa akin. Oh. Nakataas ang kamay yung kontraktor nila. Anak ng tutsa. Ibig nyo sabihin, yung kontraktor lang kikita yan, sila naglagay. Naku pa, putangin ng yan, shit. At sabi sa akin yung pinsang buo niya, Michael Kion, former mayor. Nung ikampanya ko si Marcos sa BBM, Manong, you know the Marcoses, they will just use you. Hindi ako baniwala doon, totoo pala. Eh, kako nga, may Alzheimer pala eh. Nakasibutan lang kami. So, mismong pinsan niya nagsabi, they will just use you, Manong, nagpapagod ka lang. Naku, grabe yun, ha? Totoo nga. Sumama ako dahil maganda yung plataforma. Pagkakaisa, kailangan sama-sama tayo lahat sa kaunlaran. Ano nangyayari ngayon? Naku po, putangin ng shit. Agad. Ibig sabihin po ba nung panawagan nyo na bumaba ang mga korap ay kasama po ang ating Pangulo? Sandali. Obvious ba? Ang bihira. Ikaw nagsabi. Tinatanong ko po. Kaya po tinatanong ko, Manong Chavit, kung ibig sabihin po ba kasama ang ating Pangulo sa panawagan nyo? Katulad po ng sinabi nyo kanina. Sinabi ko na eh. Okay, so hindi po kayo natatakot sa mga binibitiwan yung salita po ngayon? Kung gusto nila, samahan ko sila sa kulungan. Sakripisyo ako. Kung meron sila, inuumpisa nila akong bakbakan. Kung meron sila ang patunay na ako corrupt, pakukulong ako. Now, to give you one example, nag-mayor ako sa Narbacan dahil gusto ko lang tanggalin yung mga corrupt doon. One term. Wala kaming palengke, wala kaming bagong munisipyo. All the towns of Ilocosur, bago ang palengke, bago ang munisipyo nila, except Narbacan. Anong ginawa ko? Nagbigay ako 10 hectares, binibili nila ng 500 million, 5,000 per square meters. 10 hectares, di halaga ng 500 million. Tinatawaran sa akin ng 500 million. Ang worth noon, 800 at the time. Ngayon, 15,000 na per square. Anong ginawa ko? Kabayan natin sila. Ay, sorry. Sila mag-lead. Sa munisipyo, ngayon nakatayo ng palengke bago, munisipyo, lahat. Binigay ko lang ng 1.2. Lugi kagad ako ng 380 million. Ang leadership is sacrifice. Yun. Tama. Hindi panuhurakot. Okay po. Yung next question ko po, bakit po naisip nyo na ang kabataan ng gusto nyong magsimula ng peaceful rally? Dahil future ang mga kabataan ang iniisip ko. Kailangan tulungan natin ang kabataan. This is the future of our children. Saan sila pupunta kung puro 17? Nasusulat yan eh. The future of children. Trilyon na utang natin, umuutang pa tayo, nawawala naman lahat sa mga korap. Kaya kailangan sila mag-lead para walang masabi ang tao na politician yan, maraming mga bintangan, inggitan. Mga kabataan mag-lead, supportan natin sila. Yun. Student leaders, tumayo po kayo. Yan. Dahil kinabukasan nyo ito, Yun. hindi namin kinabukasan. So may nihahanda na po ba kayong hakbang para kayo pong magpasimula? Suggestion ko lang yun kung gusto nila. Yun ang the most peaceful. Ngayon, yung mga ibang leaders, sinasama sila sa protesta. Baka mangyari pa kagaya sa Nepal. Magulo masyado. Ayaw ko yun, mapapamag din mga estudyante. So yun na nga Kaya po. kakuha peaceful revolution against corruption.
So sa tingin niyo po, paano natin masisiguro na hindi sila magagamit ng any sector para sa pansarili nilang agenda? Kaya nga nakikiusap ko rito, kasapin natin lahat. Pabayaan natin ang mga kabataan ngayon kumilos. This will be the first time in the Philippines, Yan. I think in the world, na ang kabataan ang mag-lead ang revolusyon against corruption. Pakita natin sa buong mundo na hindi tayo gagaya sa iba na magulo. May namamatay, may nababasag, may nasisira. Yun lang po ang suggestion ko. Kung okay sa kanila yan, well and good. Okay, maraming salamat po. Good afternoon, Gob. I'm Susan ng Filipino Mirror. Kanina po binanggit nyo na ang presidente kasama doon sa minention nyo kanina. Can you name names? Mga contractor lang ba ang sinasabi nyo na corrupt? Or meron pa pong mga iba kayong gustong tukuyin? Can you name names? Marami po kontraktor pero sinuha ko lang sa Rappler ito. At maraming listahan, minention ko lang yung Ilocos Norte dahil Tigaron po ang presidente natin. Okay po. Yung bagong mayor ng Lawag City ngayon ang the biggest contractor Naku po. aside from the Diskaya. Naku po. Patay tayo dyan. Magandang hapon po sa ating lahat at lalong-lalo na po sa inyo, Governor Chavit Singson. Maraming salamat po at kayo ay nakikita namin na nakikiisa sa sentimento ng mga mamayang Pilipino. Tungkol lang po dun sa sinasabing pagsisinungaling, nadagdagan ko lang po. Maliwanag po ang pagsisinungaling ng ating Pangulo dahil dun sa binanggit niya po na 5,500 na flood control project na natapos na at marami pang kasunod. Subalit ang Panginoon po ang nagpahayag na talagang wala pong natapos. Yun po ay isang kasinungalingan po na hindi niya na-verify. Kaya tama po ang sinabi niyo na napakasinungaling po talaga. At tungkol naman doon sa sinasabi na kung kasama ba ang Pangulo sa korupsyon, kitang-kita naman po. Dahil unang-una, ang lahat ng nagaganap na ito, imposibleng walang kinalaman ang ating head of the state. Yawn. Dahil siya po ang pinakamataas na tao sa ating bansa. Yawn. Dapat po lahat ng nagaganap bilang competent leader ng ating bansang Pilipinas, dapat po talaga ay alam niya ang nagaganap at nangyayari. Ayaw. Tulad nga po ng 250 na congressman na pumirma. Imposibleng hindi niya alam. Dahil alam niya po na ang anak niya ang namuna rito. Naku po, Yun patay lamang tayo po. dyan. Maraming salamat po. Mukhang tama po kayo dyan. Ang budget, iuutos ang presidente sa DBM. DBM gagawa ng project upon instruction of the president. I-re-review muna, magre-review dyan, presidente. Ipapasa niya sa Kongreso at Senado, mga kasama niya lahat. Sino hindi sumusunod dun? Ngayon, bibintangan niya ibang tao. Naku po. Alam niya lahat yan eh. Kaya may Alzheimer ka ako dahil minention niya yung graft and corruption sa flood control. Kasama siya, nakalimutan niya eh. Good afternoon, Congressman Manalo from the Daily Chronicle. Na may nakausap na po ba kayong mga student leaders or student organizations to spearhead this youth-led movement? Wala pa. Nababasa ko lang, nababalitan ko lang na kumikilo sa mga estudyante. Narinig ko lang magsalita sila. Dapat sila ang mag-lead dito, hindi tayo. And how do you envision this this youth-led movement kung sakasakaling may tumugo sa panawagan ninyo na pangunahan ng kabataan ng revolusyon sa pamamagitan ng huwag pagdalo sa mga eskwelahan? Paano niyo po ito nakikitang ma-execute ng mga kabataan? Well, future nila ito eh. So are you calling for boycott yun ang of... future nila. So sila bahala kung ayaw nila. Pwede wag. Oo nga. So are you calling for total boycott? Kung hindi itong korupsyon, sila epektado. Wala silang kinabukasan. Kaya dapat sila ang kumilos mismo para hindi mabahiran ng mga politika. So yung pong boycott ng mga estudyante sa eskwelahan, sa pagdalo sa eskwelahan nila, sa paaralan should be continuous habang hindi bumababa yung mga corrupt sa pamahalaan.
suggestion ko lang yun para peaceful. Walang gastos pa. Tama. Lalaban tayo sa... Ay, naka! Kasi alam niyo yung mahirap na maano tayo dito, ma-copyright. Ito naman kasi, nakakagulat yung mga advertisement niya. O yan, tuloy natin. Advertisement? Pambihira, oo. Pambihira, oo. Ha? Ayun na. Tuloy na. Ayun. Tuloy. Ano ba yan? Pambihira kayo, oo. Bayaran sila para tirahin ka. And one final clarification dahil sinama niyo sa panawagan na pagbaba sa pwesto si Pangulong Marcos na kasama sa mga involved no, sa flood control projects na yan. So nangangulugan po ba na sinasabi niyo rin na si Pangulong Marcos ay involved sa Ako. Sinasabutahin na ng mga demonyo. Sinabi mo eh. Sir, magandang hapon. Ralph Ubina po ng GMA-DCWD. Bakit po natin kailangan na isangkalan yung edukasyon ng mga kabataan para sa paglaban sa korupsyon? Yan. Ano bang assurance natin na pag hindi sila pumasok sa kanilang mga eskwela ay mawawala yung korupsyon? Hindi yun ang sinabi ko. Wag silang pumasok hanggang di bumababa yung mga opisyal natin na korap. Umaawa sila sa mga estudyante, mga kabataan, dahil pinaglalaban nilang karapatan nila, kasalanan nila. Para di mahirapan ng mga kabataan, ng mga estudyante, umalis na sila dyan. The soonest possible time, ASAP. Yun. Pero gaano katagal yun, sir? Habang nakaupo sila, nahirapan ng mga kabataan, So, sa tagal po ninyo sa politika, sir, may nakita na ba tayo na bumaba sa pwesto dahil sangkot siya sa korupsyon, sir? Dito sa Pilipinas, wala pa. Sa ibang bansa, nagpapakamatay pa. Naku po, patay tayo dyan. Dito po sa Pilipinas, sir, paano yun? Huwag naman. Pag lahat ng mga korap magpapakamatay, wala na matitira. Ubus sila lahat. Sila. Paano natin masisiguro na bababa sila sa pwesto at makakapagpatuloy sila sa pag-aaral? Bumaba na lang sila, wag na sila magpakamatay. Wala namang papakamatay dito sa Pilipinas. Eh. Okay. Magandang hapon po, EDTA na 98.3 FM. Gob, marami na ho tayong batas dito sa Pilipinas. Karapat-dapat hubang magtayo pa po ng ICC. Para ano ho yun? Meron na ho tayong ombudsman, meron na tayong sandigan bayan. Pagkatapos mo ng investigasyon ng ICI, ano mangyayari? Saan mo dadalhin yun? Hindi nga dapat yun ICC dahil may sarili temper. ICI po, ICI. Sa? ICC sinabi mo eh. Tas babaguhin mo, sino ka? Bryce Hernandez? Hindi, biro lang ha. Pampang lang nila ito, pampapugi lang nila. Dahil mabubuti tao yung nilagay. Tama! Kaya nakikiusap ako kila Babe Singson, Mayor Magalong, magagaling na tao yan, saka yung mga iba. Unahin niyo po Ilocos Norte, huwag na kayong lumayo. Yun! Correct! Gob, gaya ho ng sabi nyo, nandun lang ho sa Ilocos Norte yung problema. Ito ba ay panibagong taktika para humaligaw yung taong bayan dahil ho sa pagkakakulong nila kay Duterte doon ho sa ICC. Ito ba ay panibagong taktika para malihis lamang ho yung usapin? Well, pagka nakita ko naman ang video, hinuli si former president. Wala naman warrant of arrest.
Correct? Ano yun? Kidnapping yun. Yun! Kidnapping. Oh! Walang warrant of arrest, paulo mo yung tao padala sa isang bansa. Hindi dumaan sa due process, kidnapping yun. Gago! Ibig sabihin, wala silang tiwala dito sa ating bansa. Correct! Ang totoo, ang gobyerno natin bulok na. Naka! Ipagpala gobyerno natin isang sasakyan. Maski pa-overhaul mo yan, palitan mo na ang pyesa, hindi pa rin naandar. Ayun. Correct. Kailangan bago. Ayun. We have good laws, but the implementation is bad. Pagpalagay mo na lang, pagpahir ka ng kaso ngayon. Abutin ka ng siyam-siyam, may parking fee. Magbayad ka lang parking fee, matutulog na ang kaso mo. Patay tayo dyan. Huwag mo naman binubuking. Ang nakukulong yung mga tao na walang pera. Yun lang, sabi na eh. Yung mga may pera, walang nakukulong. Unless natututukan ng media,